sandali niyo. Si Nanay, Hinilo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ng buong kapakumbabaan sa oras na ito upang ihanda ang aming mga puso't isipan sa aming pagsamba at pagpupuri. Ipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang aming kapatid na Sandra sa oras na ito upang kanyang tanggapin ang kalakasang nagmumula sa inyo, Panginoon. At sa iba pa namin mga kapatiran na meron pong mga karamdaman, damin nila, O Diyos, ang kagalingan at kalakasang nagmumula lamang sa inyo. Kaptinawa namin ang pag-asa na dulot ninyo at patuloy namin kayo papurihan at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ng Diyos na tumawag sa atin sa pagpupuri at paglilingkod. Napalito tayo ito. Lahat, tunay nga na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ng Kristo. At ating pinagtitibay ngayon ang biyaya na ito na ipinagkaloob sa bawat isa. Halina, itaas ang ating tinig sa pagpupuri at pagpapasalamat. Sama-sama tayong magtalaga ng buhay sapagkat tayong lahat ay katuwang ng Diyos sa kanyang misyon. Alalahanin din natin ang sinabi ng Panginoon, pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin sila ng mga anak ng Diyos. Halina tayong lahat, sambahin natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagkalingan naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat muli mo kaming tinikon sa dahong ito upang sambahin ka. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong presensya na nagkakaloob sa aming mga espiritu ng lakas upang makalakad sa daang tinahak mo. Pagpalain mo po ang aming pagsamba upang magdulot ito ng marka sa aming puso at magbunga ng malaking karangalan at pagpupuri sa amin na nagsisipang lingkod sa iyo at nagbabahagi ng iyong pag-ibig, malasakit at pag-asa sa aming kapwa. Samahan mo nawa kami at pamunahan ng banal na Espiritu. Amen. All our
Yet at tables where we share, sometimes where we also faint, there may be an empty chair, when will we feel alone again? When our days of grief are gone, thank you that your love is strong. So we join with friends this day, so your gifts we freely share. So we follow Christ the way, loving, serving every day. Spirit, may our lives express all our daily thankfulness. Makakaupo na po ang pagkulungan. Sa kabila ng ating kahamalan at kahinaan, mga salitang binibitawan na nakasulat ng damdamin at buhay, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa ating ng harap. Sa kabila ng ating mga pagtalikod at kawalan ng katapatan, ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. At tayo ay patatawarin at muling panunumbalikin sa kanyang harapan. Halina, ikumpisan natin ngayon sa Kanya ng buong kapakubabaan ang ating mga nagawang kasalanan at idalangin ipagkaloob sa atin ng pag-asa at biyaya sa gitna ng ating mga kasiraan. Gumawa tayo ngayon ng ilang sandali ng katahimikan para sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng ating pagkahimik na pananalangin at ating ihayag sa Diyos ang ating nagawang katulanan at kahinaan sa Kanya. Samahan mo ako sa paglakad, wala ka, ako'y malilinsan, inuruan, imakitang landas, sa piling mo hakbang kamay ko'y hawakan, iba naman ako'y inaakay, sa magalaw na takbo ng buhay, ay mahirap kung di ka akbay. Ang diwa ko'y hindi matatakbo sa kaaway o balikan ko. Ang biglanan sa ay marupot, pagkat ang pag-iingat mo'y lubos. Panginoon, kamay ko'y hawakan, iba naman ako'y inaakay, sa magalaw na takbo ng buhay, ay mahirap kung di ka dahil sa pagbabayad sa sala ni Kristo, makatatanggap tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng tapat at lubos na pagsisisi.
Tunay nga na ang pagiging makasalanan ay nagdudulot ng pagdurusa at bigati. Ngunit ang pagpapatawad ng Panginoon ay nagdudulot ng kapanatagan, aliw at kagalakan. Narito at pinangako ng Panginoon, basdan siya na nasisi ng kanyang mga kasalanan at siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi na naalala ang ito. Wika pa ng isang apostol, narito ang isang mapagkakatiwala ang pananalita at karapat dapat na lubos sa tanggapin. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ipagdiwang natin ngayon ang ating pagkatubos. May kalakip itong kapayapaan na dapat natin ibahagi sa iba. Halina, magpatiyan tayo ngayon ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay tumayo. Magkamayan na kapatiyan habang nalawin natin. This is the day. This is the day. This is the day. The Lord has made. The Lord has made. He will rejoice. He will rejoice. And be glad. And be glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. One around. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Napapun natin ang Panginoon. Good morning po. Para po sa ating mga pabalita ngayong umaga, ating pong binabati ang ating mga birthday celebrants ngayong October 3, si Brother Rudy Pardo. October 12, si Sister. Today, si Mami Ruth Marcos. October 20, si Brother Daniel Dinglasan. October 22, si Sister Esther Cortez na nasa ibang bansa. At October 29, si Brother Dariel Moreno. Awitan po natin sila na Happy Birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang bati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Palain po kayong lahat ng Panginoon. At sa punto pong ito ay tinatawagan natin ang ating church-related organizations. Kung meron po tayong mga pabalita at announcement,
mula sa, birthday pala ngayon. Flower donor natin ay si Sister Jocelyn Aquiron. Sana nandito si Sister Jocelyn. Pero wala siya. Thank you very much, Sister Jocelyn, sa napakaganda po natin bulaklak ngayong umaga. And then, pabalita na po tayo sa ating mga CROs. So, meron po tayong nais na i-share ng mga news and updates mula sa kababaihan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Kahapon po ay ginanap ang MLJ CWA 75th anniversary sa Dasmariñas PCU po. At salamat sa Panginoon at napakarami po kababaihan na dumalo ng celebration na ito. Sa susunod kong Sabado, sa October 18, panibago na pong gawain ang mga kababaihan. Nagaganapin naman po ito sa UCCP sa Litran. At salamat sa Panginoon at makabuluhan po ang naging makabuluhan at mapagpala ang naganap ang anibersaryo ng mga kababaihan. Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga kalalakihan, wala. Sa Board of Trustees, sa CEM po, yung ating pong prayer meeting and Bible study, ginagana po natin siya every Wednesday. At yung last Wednesday of this month ay sa bahay po ni Sister Joy and Sister Myla natin gagawin. Dito lang ang bahay nila sa may, anong street sila? Kalimutan ko. Villarreal Street. So, malapit lang po dito, inaanyayahan po namin kayong lahat na sumama sa ating home Bible study. And also, we are planning for the Christian and Education Committee to visit yung po mga nanay ng mga Sunday schoolers natin. Supposedly, kami ni Elder Flory ay bibisita ng Friday, kailan maulan. Kaya this week ay sisikapin po namin na mabisita lahat ng mga bahay ng mga bata natin na uma-attend dito sa ating Sunday School para makumusta po natin sila, makita din ang kalagayan ng kanilang pamilya. So, panalangin po natin nyo kami sa ating pagdalaw sa mga magulang ng mga batang ito. Yun lang po, maraming salamat. Para naman po sa council, noong nakaraang Sunday po ay natapos na ang meeting with the Board of Deacons and Committee for the Retreat and Fellowship na gagawin sa October 24 to 25 sa Stay Escape, Tagaytay. So, a little bit of reminder lamang po sa mga CROs and boards sa mga reports na kinakailangan para po dahil po kasama ito sa ating mga pag-uusapan sa ating retreat and fellowship. At the same time, paumanhin po, kailangan ko pong ipagpaliban muna ang ating meeting for the Board of Trustees today. So, kausapin ko na lang po kayo mamaya kung pwede po kayo this coming Wednesday. Ito na lang po yung last na board na hindi pa po namin nakakausap ni Pastor Henry. At the same time, ay kailangan din po natin pag-usapan dito yung board resolution para po sa ating land title. Nung last Monday po, nagpunta na po ang inyong lingkod sa BIR for the verification of the deed of donation and other documents. Kaso hinihingan pa po tayo ng board resolution for the approve ng council and board of trustees
kung sino yung signatories for the land title. At sa 19 po, this coming October 19 is our quarterly church council meeting. So, minaalaya ko po lahat ng miyembro ng konsilyo na manatili after choir practice para rin po sa mga business arising ng ating simbahan. Maging ito na rin po ang deadline ng submission ng ating reports para po sa preparation ng ating upcoming planning and fellowship sa nabanggit po na dates, which is October 24 to 25. Sa October 26 naman po is another special meeting para po sa ating council only. This is for the church workers evaluation. Naibigay na po sa inyong lingkod ang evaluation form. At sa darating po ng Friday, ito na po yung meeting ng inyong lingkod kasama ang ating settlement committee regarding sa resulta ng ating evaluation. So, hinihintayat ko po ang bawat isa na maging kompleto tayo, lalo na po sa 26 para po sa evaluation na ito. Salamat po. Magpapalang umaga po mga kapatid. Good morning! Morning po! Good morning! Sa Panginoon, tayo po ay nakita, ikasama sa pamamagitan po ng ating pagsamba at pagpupuri. Tayo po ay nasa dalawang linggo na po sa buwan ng Oktubre o second Sunday po ng October. At ating pong pinagdiriwang ang buwan na ito bilang Indigenous Peoples Month o buwan ng katutubong Pilipino. Ganun din po, ang linggo ito ay pinagdiriwang din natin bilang Peace Sunday. Tayo po yung pasasalamat sa Diyos sa mga nagdaang mga gawain po natin. Una-una po yung naganap na 75th Middle Zone Jurisdiction CWA Anniversary and Fellowship. Ginawa po ito kahapon niya sa ating sa PCU sa Parinas sa Cavite. At nawa po ay naging mabungat, maging makabuluhan po ang ating naging gawain. Kaugnay po dun sa sinabi ng ating kapatid na Becca kanina, meron pong presentation ang ating church sa October 18 Fellowship. So makikiusap po tayo mamaya kay kapatid na Kenneth na practicing po tayo ng isang hymn dyan, yung kumpis na sa layon. So doon po sa mga sasama sa Sabado, please mag-stay po tayo. Pero alam po, karamihan naman ay mga member ng choir. Okay? Isasama na ho natin sa practice ito with papalam ho natin sa ating kapatid na ime. Mamaya, yung isang hymn, yung kumpista sa nayon. Kasi dapat po focus yung ating kakantahin. So, batay po sa kaisahan sa linggo, dyan po tayo kukuha ng kanta. Sa hymn na sa kulay brown po na hymn na ng ating sambahan. Sa UCCP, hymn na faith journey. At yan din po sa mga pabalitan malasakit din, ang ating pong ang unilipod po ay nakadalaw sa isang necrological service doon po sa ating miyembro from Mississippi, Kawit, si kapatid na Christine de la Cruz. Kung hindi pong nakita sa ating sa church members group chat, sinare ko po yung live worship doon. At ginanap po ito noong Thursday night, alas 6 po ng gabi, hanggang alas 9 po ng gabi, doon po sa UCCP, Kawit. So, nakikita po sa uling hantungan ng ating kapatid na Tintin noong Friday. So, nawa po kaliwa ng ating Panginoon ang bumatay sa ating kapatid na Tintin. Kaya mga nilungan sa buhay. At ganun din po yung ating miyembro naman sa UCCP Real. Ako sana ng inyong likod po ay nag-serve for almost 7 years po. Ang ating kapatid na Morris Anik naman ay nasa piling na rin ng Panginoon. Isa po siya naging konsehal ng barangay at elder ng iglesia. So ang inyong likod po ay magdadaos ng pasasalamat sa Martes ng gabi. Ito po sa kanilang bahay sa Real sa Bacor. So, sama niyo po kami sa inyong pagdalangin. Nanawa po ay maging instrumental po yung gawain yan sa pagbibigay po ng kaaliwan at kapayapaan po sa mga naiwang sa buhay.
At sa darating po Miyerkules, meron po tayong, i-flash na po yung gawain natin. Meron po tayong isang seminar na pinagmagandang pong Cavite Coastal Situation, Addressing the Tides of Change. At ito po ay gaganapin sa October 15, Wednesday po ito. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Lacon Chapel po, sa PCU UTS campus sa Las Marinas, Cavite. So, ito po ay joint effort ng ating po tatlong komite, yung JPHR, yun po Community Ministries, at yun po ating PER, o yung Partnership and Ecumenical Relations. At ito po ang mga paksa na ating tatalakayin, yung kalagayan po ng Manila Bay, yung pong patuloy na reclamation, tsaka seabed quarrying, at yung pong tinatawag na 15 km municipal waters for artisanal fishers. Ito po yung dapat po ay para privilege natin bilang isang bansa. Nagiging 15 kilometers, malaya po makapangisda ang ating mga mangingisda. So pag-uusapan din po dito yung marine plastic pollution. At iba pa po mga mainit na issue sa probinsya po ng Cavite, particular po yung mga flood control projects dyan ay pag-uusapan din. Pero hindi po nangyayari na dyan nakakaiba. So ipanalangin yung kami at kung may time po ang ating kapatid na Pedro, kasi bahagi ko yan ng aming ministry sa TPHR po sa ating conference, kami po ay pupunta dyan sa darating ng Miyerkules. At sa iba pa po may available, ay open po ito sa lahat at libre po ang ating registration dyan with lunch pa tayo. Okay, so sama niyo po sa panalangin po, ano ay maging mabunga po yung ating gawain sa darating ng Miyerkules. Okay po, so ang inyong lingkod din po ay magkakaroon ng pagpupulong din sa darating na Martes ng tanghali upang pag-usapan po ang ilang mga coordination natin with the TRICOM. Pag sinabi natin TRICOM, yung DPHR, na kung saan ang inyong lingkod po ay member, yung po community ministries at saka yung ecumenical relations ng ating conference. No? So mag-uusap po kami sa darating na Martes sa UCCP Kawit para po ma-coordinate yung po mga areas of concern na pwede pong pagtulungan ng tatlong committee yan. No? Sasama niyo po kami sa inyong mga panalangin. Okay po, meron pa po ba tayong mga ilang pabalita ba? At salamat at okay na si Liza. Kompleto mo na yung vaccine mo. So salamat sa Diyos. And of course, iba pa natin mga kapatid na nakasama natin ulit sa ating pasalita. Pero pa po tayo makakalimutan pa. Okay, kung wala na po, ay lahat ay tumayo. Bilang tanda po ng paggalang sa pagbasa ng ating mga kasulatan. Ang una pong magbasa ay matatagpuan natin sa aklat ng Ikalawang Hari, 5:1-3 and 7-15. Ganito po ang sinasabi. Ginagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo, pero may malubhang sakit sa balat. Noong lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita na naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta ng nasa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, pinunit niya ang damit niya at sinabi, bakit ipinadala niya sa akin ang taong ito na may malubhang sakit sa balat? Para pagalingin, Diyos ba ako? May kapangyarihan ba ako para pumatay at bumuhay?
Gumagawa lang siya ng paraan para makapag-away. Nang malaman ni Eliseo na lingkod ng Diyos ang nangyari, nagpadala siya ng ganitong mensahe sa hari. Bakit mo pinunit ang damit mo? Papuntahin mo sa akin ang taong iyan para malaman niya na may propeta sa Israel. Kaya umalis sila Aman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya, at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsubo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan, lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Pharpar sa Damascus ay mas mabuti kesa sa ibang mga ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siya galit na galit. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipinagagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos. Gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat, gaya ng balat ng sanggo. Pagkatapos, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo sila sa harap ni Eliseo at sinabi, Ngayon, napatunayan ko na wala nang ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin niyo sa Kanya, O Diyos, kahangahan ang iyong magawa. Dahil sa iyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang iyong mga kaaway sa ako. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Halik kayo at tingnan ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Kayo mga tao, purihin niyo ang Diyos. Iparinig niyo sa lahat ang inyong papuri. Niingatan niya ang aking buhay at bigyan niya ang kaya mataba. O Diyos, tayo O Diyos, binigyan binigyan kami ng pagsubok na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa kanila. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo na mula po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Lucas. Sa kabanata 12, versikulong 11 hanggang 19. The Gospel of Luke, chapter 17, verses 11 to 19. Pinagaling ni Jesus ang 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo at sumigaw kay Jesus, Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpagaling sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat.
Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Sinabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa tao ito na hindi Hudyo? Sinabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na, iniligtas ka na ng pananampalataya mo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa aking inalalagyan, dagat ng kasamaan, halos di na makuha, umausap ang pag. Ngunit ang Panginoon sa aking pagkatuloy ay siya ang magtanong at umampun. Itinaas ng pag-ibig ng walang masakit, Makapo na po ang kapuluhan. Spirit
Salamat po sa wiki. Here we stand, Lord. Ating pong alalahanin ang mga kapatid po natin na nakaranas ng trahedya sa nakalipas na mga araw sa mga sunod-sunod pong mga paglingkod sa ating bansa. Tayo po ito na ilang sandali ng matahimik na pananalangin. Amen. So umaga po ito ay ating binabalikan ang iba't ibang mga naging pangyayari sa ating bansa. Tunay nga po na tayo ay nasa isang Pacific Ring of Fire. At tayo po ay maraming mga fault lines. At anytime po talaga pwede mangyari po ang ating kinatatakutan ng kabiguan. Ano? So meron tayong mga paalala mula po sa ating pamahalaan at LGU. Kung sakali kung dumating ito, meron po tayong kahandaan. Kahit papano. Kahit papano. Unang-una po dyan, yung tinatawag natin go bags. Ano? Yung pong go bags niyan, may pagkain dyan, meron gamot, at ilang mga plano kung sakali tayo po ay o kung mangyari po yan. Kasi magpapag-down ho ang komunikasyon dyan. Wala akong telephone lines, internet connections. Kung meron kayong two-way radio, hindi naman tayo lahat may two-way radio. No? Pero kung sakali po, kung dumating yan, unang-una, siyempre tayo po ay mananalangin sa Panginoon. No? Kailangan po, may mga prescription po, may mga guidelines po na binibigay yung ating pamahalaan tungkol dyan. No? Yung DAC, DAC, cover, and ano po yung isa? Hold and cover. No? Sabihin, kung kayo po ay inabutan, halimbawa dito sa ating church, yung pong pinakamalapit na wall, ay pwede nyo kayong humawak doon at doon po kayo mag-cover. No? At umiwas po dun sa maaaring bumagsak na ng mga kisame. Kung tayo po ay nasa labas, lumayo po tayo sa mga poste. At yun yung tawag po natin mga high-rise buildings. No? Kung kayo po ay nasa loob ng building, huwag po kayo mag-elevator. Kung meron po kayong tawag dito, mesa or upuan, pwede po kayong sa ilalim noon. At i-cover niyo po yung inyong mga ulo. Ano? So, sana nga po, ay ipagadya tayo ng Panginoon sa ganyang malaking trahedya. At kapag nangyari po kasi yan, ilang libong buhay na po agad ang mawawala. At hindi po malayo yung posibilidad na tinatawag natin tsunami. Ito medyo mahirap kasi 10 to 15 minutes lang po ang pwede natin gawin na preparasyon. Ano? At posible pong tumaas ang tubig mula 8 to 10 meters. Malaki po yun. So, this time mga kapatid, palagi ko niyayanig tayo ng ating Panginoon para magbalik loob sa Kanya. No? Talagang meron po talaga mga indikasyon na indicators na tayo po ay pinapaalala ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. At hindi po tayo upang manakot para sa ating mga kapatid o mga kababayan, kundi ito naman po talaga ang atas ng Panginoon para sa atin. Na tayo ay magbalik loob sa Kanya, magsisi po, at patuloy na magkaroon ng panibagong ugnayan. At masasabi po natin na araw-araw binibigyan tayo ng ating Panginoon upang magbalik loob sa Kanya. Sapagkat ang Kanyang biyaya ay sapat at mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo po sa madaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo ng buong kapakumbabaan sa oras nito. Nawa ang inyong banal na salita ang magbigay sa amin ng inspirasyon at ang inyong banal na Espiritu ang kumilos at mamuna sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasasalamat at pananampalataya. Unahin po muna natin yung salitang pananampalataya. Yung nakarang linggo po,
bahagi ng ating ebanghelyo, ang sinasabi ko natin ng word na pananampalataya. Naalala ko po yung isang halimbawa ng pari po natin pinapalo sa Facebook. Meron po siyang isang halimbawa. Meron daw pong isang tao na umatok sa kumbento at pagbukas po ng pare ay duguan niya po itong nakita. Sabi ng pare, saan ka ba galing at anong ginawa mo? Sabi po ng lalaki, Father, nakapatay po ako ng tao. Nag-away po kasi kami tungkol sa usapin kung merong Diyos o wala. Sabi nung lalaki, may Diyos. Sabi ko naman, wala. Kaya ang ginawa ko, Father, tinaga ko siya. Sabi nung pare, bakit mo naman ginawa yun? Sabi naman ako, kasi Father, ito po yung aking paniniwala talaga. Ikaw, Father, tatanungin kita, may Diyos ba o wala? Sabi nung pare, malamang, malamang, kasi nakatingin siya dun sa itak ng lalaki. Tapos sabi pa nung pare, malamang chismis lang yan. Oo, so pwede umuwi ka na. So meron naman daw po, ito naman sa isang pastor natin. Then itong usual Sunday service, may pumasok po na lalaki, merong baril. Nagpaputok na dito sa Diyos. Siyempre, kung kayo sa atin mangyayari, anong mangyayari sa atin, anong magiging reaction natin? Magugulat po tayo. Matatakot. Yung pala, bahagi ng sermon ni Pastor yun. Sinubukan lang niya kung sino talaga yung maningin. At ito po mga klase kung halimbawa ito mga kapatid, nangyayari sa atin yan. Not at all times firm ang ating pananampalataya. Madalas, bumabaliktad tayo. Yung ang kala natin, malakas tayo, pero hindi pala. Huwag na nating ilayo ang nangyari kay Simon Pedro. Si Simon Pedro po, napaka-loyal po niya sa ating Panginoon. Halos araw-araw, sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, ipagtatanggol kita. Huwag kang mag-alala. Actually, siya po talagang tagapagtanggol ni Jesus. At talagang pinanindigan niya ang kanilang pananampalataya at paglilingkod ng mga panahon. So taling umabot siya sa punto na siya ang unang tumanggi at nagkatuwa sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang once, not twice, but thrice. 3 beses, mga kapatid. Kung kaya sa ating pong buhay bilang mga likod at bilang mga mananampalataya, not at all times kaya nating panindigan yung ating declaration na sinasabi na mahal kita, Panginoon. Madalas, hindi rin natin naman minamahal ang Panginoon. Ano po yung sumunod na word niya? Ang song niya? Kailanman, hindi kita ipagpapalit. Wow! Kailanman, hindi kita ipagpapalit. Yung halimbawa ka ng pari ito balita, pari na. Sabi niya, chismis lang yan. Uwi ka na. Siyempre, at stake na yung buhay niya. So, paano pa tayo nagpapasya at naninindigan sa ating pananampalataya? Meron po tinatawag na mga signs o mga indicators. Isa daw kong lalaki na binasted ng girlfriend niya, umakit na po sa tuktok ng isang mataas na building. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng senyales. Kung talaga bang itutuloy ko itong buhay dito o wawakasan ko na. Pagkakit niya ito sa tuktok ng building, paglingon niya sa kaliwa, nakita na po yung signage na Nike. Nakalagay mo sa baba, just do it. Hindi niya tinuloy ang pagpapakamatay niya. Sabi niya, Lord, ayoko pang mamatay.
Madudurog lang yung katawan ko, kawawa naman yung mga kamag-anak ko, wasak-wasak yung katawan ko. Ano po ba ang batayan natin sa pananampalataya kapag meron po tayong indicators o signs? May mga karanasan po na ipapaunawa sa atin ng Diyos, hindi sa mga magagandang karanasan, ha? Sapagkat ang pananampalataya po ay nabubuo sa mga masasaklat at masasalimuot na karanasan ng buhay. And even mga worst scenarios and situation, pinakamapait na nangyari sa buhay mo, doon po magsisimula ang tinatawag nating pananampalataya. At hindi lagi bibigay sa atin ng Diyos yung magagandang sitwasyon at pangyayari. Madalas po, lagi niya ibibigay sa atin yung pinakamatitindi na mga challenges. Sapagkat tayo po lagi ay nasa tinatawag na estado ng test of faith. Totoo po yan. At sa pamamagitan po ng mga ganyang mabibigat na hamon at sitwasyon, magpapakilala ang Diyos kung sino siya para sa atin. At kung ano ang magagawa niya sa ating mga buhay. So tingnan po natin yung ating gospel reading, no? Ito po, marami tayong naging pagninilay dito. In fact, kanina po sa ating Sunday school, ito ang paksa. At pinapuwel din po ito ng ating Bible study leader noong nakaraang Wednesday. So meron na tayong kaisipan. Meron daw pong 10 kitongin na lalaki. No? At nung papasok na po sa isang nayon, ang mga lalaking ito, sinalubong po ang ating Panginoong Hesus ng mga lalaking ito at sila ay sumigaw, Panginoong Hesus, maawa po kayo sa amin. And ano po ang mission na naging reaction ng ating Panginoong sa Kristo? Ano? Sabi niya, pumunta muna kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. Okay, bakit kaya gano'n? Para sabihin natin, suplado naman pala ni Jesus. Alam niyo po, noong panahon ng ating Panginoon sa Kristo, kaya sinabi niya ito, ginalang niya po yung tinatawag na authority ng Jewish faith o ng relihiyong Hudyo. No? Sapagkat ang mga pari po ang nagsasabi, ang nagde-declare kung ang isang tao ay malinis na o hindi. So para sinasabi niya, puntahan niyo muna yung mga nagsasabi o nag-i-evaluate sa inyo kung talagang may sakit kayo o wala. Para makita po at ipakita ng ating Panginoon sa Kristo na ang ating Diyos ay hindi nagtatali. Sabi niya, pumunta muna kayo dun sa mga mag-check sa inyo para wala tayong problema sa batas. Okay. At nang naglalakad na nga po yung mga lalaki ito, sa kanilang paglalakad pa lang, ano po nangyari? Luminis na po yung kanilang balat. Ano po ba ang estado ng mga ketongin ng mga panahon? Kapag ito po ay mayroong sakit sa balat, o partikular po yung tinatawag na ketong. Sino po dito nakakita na ng tawag may ketong? Ano po sa wikang English ang ketong? Yun po yung sakit, tama ba? Small leprosy. At alam ko po, dati meron tayong facility dyan na nakabukod po yung mga tao, no? Yung mga taong may ketong. Sapagkat yan po talaga ay literally nakakahawa. At kapag ikaw po ay merong ketong, hindi po natin masasabi na sila ay tanggap sa panahon yun. Sila po ay pinandidirihan o sa pinandidirihan, hindi binibigyan ng atensyon at pansin. Wala silang lugar sa kanilang komunidad. Outcasted po sila. Eh kung kayo po, sa lubungin ng 10 kitongin, anong gagawin ninyo? Iiwas po tayo. Mandidiri po tayo. At iba pa ang mga tinatawag po nating reaksyon.
At pagdating po dito sa kalagayan nito, ang ating Panginoong Hesus, bagaman kinilala niya po ang otoridad ng relihiyong Budahismo ng panahon yon, ay nagkaroon ng isang pagtanggap at pagyakap sa mga taong pinandidirihan at iniiwasan ng mga panahon. So, balik po tayo sa kwento. Yung 10 lalaki daw po, naglalakad pa lang sila na wala na yung kanilang keto. Ano ho? At nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya po ay bumalik sa Panginoong Kristo, nagsisigaw ng pagpupuri at lumuhod sa harap ng ating Panginoon at nagpasalamat sa Kanya. Okay. Tayo po, mga kapatid, madalas may mga nagagawa kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay in small things. Yung pong habag at biyaya ng Panginoon, yung pong mga himala o milagro na sinasabi natin sa Panginoon o nararanasan natin, hindi yung kinakailangan maging malaki. Tingnan natin yung mga maliliit na mga pangyayari at sitwasyon. Ano po yung mga simpleng pamamaraan na kumikilos sa Diyos sa ating mga buhay? Sapagkat ang pananampalataya po, sabi ko na nakaraang linggo, ay isang unti-unti at hakbang na paglago ng ating pagpilingkod sa ating Diyos. Hindi po siya biglaan. At nakikita po natin ang pagkilos ng Panginoon muna sa mga maliliit na mga sitwasyon at pangyayari. Hindi po big things agad. Nagsisimula po yan sa mga maliliit na sitwasyon at pangyayari. Kung kaya, meron pong isang tao na muli bumalik sa ating Panginoon. At take note mga kapatid, isa po siyang Samaritano. At ang Samaritano ay kaaway ng mga Hudyo. Meron po silang matagal na hidwaan sa usapin ng lupa. Subalit ito po ang nakaalala upang magpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang salita pagpapasalamat, depende po yan. Kung meron po tayong sinseridad. Maaari po tayo magpasalamat sa ating Panginoon na walang sinseridad. Pero nasa minahupan na magbigay at ika nga po ay magpasalamat din ng walang feelings. No? Yung for the sake lang na kayo ay magbibigay o magpapasalamat, paano po yun? O yan na. Sa'yo na yan. Parang pilit na pilit ka, no? Ganun din, pag nagpasalamat ka, di ba? Minsan, iba ang damdamin mo. Iba ang iyong feelings. Iba ang iyong thoughtfulness. Yung sinceridad, hindi tao sa puso. Pwede ka magpasalamat na salamat. Kung parang pilit na pilit ka lang. Pero ito pong uri ng pagpapasalamat ng isang Samaritano ay isang uri ng pagpapasalamat katagos sa kanyang puso na meron pong tinatawag na sinseridad at nakaugnay po sa tinatawag nating pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sa kabilang banda, siya po ay naging instrumental sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. So, tuwing nagpapasalamat po pala tayo sa ating Panginoon, ito po isang akto ng papuri at pagsamba sa Diyos. At marami po tayong ekspresyon ng pagpapasalamat. Hindi lang po sa tinatawag nating salita, kundi nakita po ng ating Panginoong sa Kristo mismo dito ang nilalaman ng puso ng isang Samaritano nito. Sapagkat totoo para sa kanya ang narinig niya at nakita. So pagtotoo, ang ating pong pasasalamat sa ating Diyos, inuugnay niya ito sa ating pananampalataya. At sabi ng ating Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling ko, nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos?
Maliban sa tao ito na hindi hudyo. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa lalaki niyon, tumayo ka at umuwi na, iniligtas ka na ng pananampalataya mo. At sa pamamagitan po ng pananampalataya niya at pagkilala sa ating Panginoon Kristo, nakamtan niya ang ganap na kaligtasan. Mga kapatid, sa umagang ito, magkaugnay po ang pananampalataya at pasasalamat. Sa tuwing tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, na nanalig po tayo, nasasamahan tayo ng ating Panginoon at gagabayin niya pa tayo sa masusunod na panahon ng ating buhay. At kapag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, tiyak magkakaroon po tayo ng isang uri ng buhay na tayo ay mga lingkod na mapagpasalamat sa Diyos. Nagbika nga po sa unang Tesalonica, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, nararapat na tayo ay magpasalamat. In everything, we give thanks. Mabigat man ang nangyayari sa buhay ko, salamat sa Diyos. Naging sawi ka na, salamat din sa Diyos. Pinagtulungan ka na, salamat sa Diyos. May natanggap ka man na biyaya o wala, salamat sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nangyayari sa Kanyang kalooban. In everything we give thanks. Sapagkat ito po nabubuo at nagkakaroon ng kahulugan ng pananampalataya. Magpasalamat po tayo sa tuwina sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ganito ang naging paalaala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto na ngayon ay pinapaalala naman sa bawat isa. Masagana kayo sa lahat ngayon, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa inyong pag-ibig, sa inyong pagkakawang-gawang ito, kaya't tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay nito, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakaloob ng ating mga handog na alay, mga pangako at ikatulad.
Naway patuloy mo kami punan ng iyong biyaya at pag-ibig at gamitin kami daluyan ng mga ito sa iglesia, sa komunidad at sa buhay ng aming kapwa. Amen. Tayo po'y manalangin. Sa mas madaling ito, Panginoon, ay aming patuloy na inaalala at ipinagkakatiwala sa iyo. Ang aming mga kababayan na nakaranas ng trahedya sa nagdaang mga lindol sa lindol ito. Mula po sa Cebu, sa Davao, sa Surigao, sa La Union, sa iba't ibang panig ng aming bansa. Kung ito man ay inuudyat upang kami palalahanan sa aming mga nagagawang pagkukulang ng pagkakamalitan. Kami po ay mong kapakubabaang lumalapit sa inyo sa oras na ito. Hinihiling ang inyong habag at ang inyong presensya. Ganon din ang inyong pagmamahal at pagpapatawad. Sa kung paano kami, Panginoon, ay nagkasala at kulang sa inyo. Kung paano kami magsamantalang tumalito sa iyo. Niling namin, Panginoon, ang inyong banal na dugo na dumaroy
at manahan sa bawat isa sa amin. Linisin kami, Panginoon, sa kabila ng aming karunihan. At napapasalamat kami, Panginoon, sapagkat bagang kami hindi karapat-dapat sa iyo. Patuloy niyo po kami dinakasangkapan at ginagawa ng pamamaraan upang kami ay maging bahagi pa rin ng inyong gawain at ministeryo sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Panginoon, ganun din, itulong niyo po sa amin ng manindigan at manampalataya para sa iyo. Sapagkat madalas, Panginoon, kayo ay aming tinatatwa kapag kami ay napangibabawan ng iba mga pangyayari at sitwasyon na maaaring magbibigay ng pansamantalang kaaliwan at kapanatanan sa aming Panginoon, kami ay tumatalikod sa inyo. At nakakalimutan namin na kayo ang tunay na kagalakan at kaaliwan ng aming mga buhay. Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng isang pusong makapasalamat. Sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay, Panginoon, nararapat kami magpasalamat sapagkat meron kayong nakalang dahilan para sa amin. Meron kayong nakalaan na inyong kalooban na hindi kami upang mapahamak o Diyos, kundi upang kami mailagay sa isang sitwasyon na kami ay lalago at patuloy na maglilingkod sa inyo nang may pasasalamat at nang may paglilingkod. At higit sila ang may pananampalataya. Panginoon, kung kami man sa tuwing na ay hindi napapasalamat sa mga maliliit na bagay na aming nakikita sa inyong pagkilos, ituon niyo po ang aming mga puso at isipan. Sa mga maliliit na mga pagpapala aming natatanggap. And we count your blessings, O Lord, and we will name them one by one. Ang mga pagpapala na aming tinatanggap, Panginoon, ay dapat aming pagpasalamat. Maliit man na bagay, ito ay mula sa inyo. Ang buhay namin taglay, Panginoon. Ang kalakasan mula sa inyo. Ang inspirasyon mula sa inyo. At lahat ng nasa aming paligid, ang aming pamilya, ang mga kaibigan namin tapat. Ang mga kasapat ay patuloy ninyong pinakasangkapan, Panginoon, upang matugunan ang aming mga pangyayaran. Ang mga kasatawan na pinakasangkapan, Panginoon, upang maging daluyan ng pag-asa at katiyakan. Na sa panahon na kami po ay nagdududa at nag-aagam-agam sa inyo, Panginoon, salamat sa iba pang mga pagpapala na aming natatamo at natatamasa. Tunay nga, Panginoon, ang kami ay merong satisfaction at contentment sa buhay nito. Hindi na kami maghahanap ng iba pa. Patuloy namin, Panginoon, ay tatanghal at ipagpapasalamat ang aming mga pagpapalang natatanggap mula sa iyo. Sabagat kayo, Diyos, na patuloy na pakaunawa ng kahulugan ng biyaya at pagpapala. So, mga ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at inspirasyon sa mga oras dito upang harapin ang buhay ng may pananampalataya at ng may pasasalamat. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay kikilos pa rin at magpapahayag sa bawat isa. At aming dinadalangin ng Diyos at ng mga anak na patuloy po nakakaranas ng karamdaman sa oras nito. Kagapinawa ang aming kapatid na Perry at aming kapatid na Ana ang katiyakan ng kagalingan mula sa iyo. Sa aming mga kapatid na Loida at Joey, hindi namin kasama rin sa oras nito, hindi po sila ng mapagpalang ang mayroong aming Panginoon. At sa bawat isa sa amin, O Diyos, ang narito sa ngayon, kung hindi man sa mga pisikal naming kahinaan at pagkakasakit, kami rin, Panginoon, ay nakakaranas ng spiritual na karamdaman. At iba ba mga pangyayari at sitwasyon, Panginoon, naman ay mapahina sa aming paglilingkod sa inyo. Ipuhin niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay. At sa tuwina ay magpasalamat po, Diyos. Panginoon, amin din dinadalangin ang inyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw nito at sa masusunod na araw. Kundi bagong buhay, lakas ang iniligawan sa kanila, Panginoon. Sa aming kapatid na Ruth Marcos,
Salamat po sa panibagong buhay na yung pinapalabas sa Kanya. At nawa, at pinipangtin ang biyaya ito na mula sa ilang mga Panginoon. Sa masusunod pa na magliliw ng kanilang kaarawan, Panginoon, ang biyaya ng buhay ay ang pinapapasalamat ko sa iyo. Sabi po pa sa matalang pag-iwalay sa oras na ito, Panginoon, gabayan niyo po kapagsumaan at taglayin namin ang pag-asa, ang pananampalataya na dulot ninyo sa inyong mga anak at sa inyong mga anak. Ito po ang aming pagsapot panalangin na may pagtitiwala at ng may pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, humayo kayong tapat sa inyong pagkatawad bilang mga anak ng Diyos. Maging mabunga nawa ang inyong mga pamumuhay at kakitaan ng pagpapasalamat sa langit ng oras. Manalangin sa tuwina at magsikap para sa kapakanan ng mga taong kasama ninyong namumuhay sa pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan. Gawin ninyo ang inyong makakaya na ipakita sa lahat ng panahon na kayo'y mga masigasig sa pananampalataya at paglilingkod. Gawa ang Diyos ang magbukas ng daan ng paglago sa inyong mga buhay. Si Kristo ay gawin kayong buo at ganap, at ang Espiritu Santo ay panatilihin kayong matatag. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakandang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, Diyos na manlika, manunubos at tagapagpagluwa. Amen.